Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 521 hanggang Kabanata 530. Kabanata 521. Tatlong layag ang sabay-sabay na umangat. Ang mahiwaga at maganda na crystal sailboat ay dahan-daang umakyat mula sa ilalim ng lawa at lumutang sa tubig sa isang mahiwagang paraan na mukhang napakaganda. Anak ko, tumungo tayo sa karagatan. Labis na nasasabik si Hansen. Ang crystal sailboat na ito ay mas mabuti kaysa sa isang submarine. Isa itong interstellar warship sa tubig. Master, gusto mo bang umakyat sa ibabaw ng tubig? Tanong ni Mermaid Princess. Hindi, tere na sa ilalim. Siyempre, hindi ipapayagan ni Hansen na umakyat ang crystal sailboat upang maghanap ng gulo. Sige, Master, tugon ni Mermaid Princess at inikat ang rudder sa kanyang kamay. Agad na umalis ang giant crystal sailboat patungo sa karagatan sa pamamagitan ng channel na nag-uugnay sa lawa at sa karagatan. Talagang kamangha-mangha ang tanawin sa ilalim ng dagat. Nakita ni Hansen ang isang rehiyon ng mga shellfish na nakatambak na parang maliliit na bundok sa daan-daang milya. Ang iba't ibang uri ng corals ay makulay at kaakit-akit. Mga grupo ng isda ang naglalaro sa milyon sa karagatan. Ang mga higanting halimaw na mukhang mga dragon ay dumadaan na nagdudulot ng panggigilales. Sa kabutihang palad, ang Crystal Palace ay hindi mapapasukan. Kung tamaan ito ng nakakatakot na hayop, tiyak na masisira ito. Boom boom! Isang dull-headed turtle na mukhang burol ang tumama sa Crystal Palace ng ilang beses bago ito dahan-daang umalis. Ang bilang ng mga nilalang sa ilalim ng dagat ay lampas sa imahinasyon ni Hansen. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang kalagayan ng mga nilalang na iyon. Hindi siya makapanghuli ayon sa kanyang nais dahil dito. Bukod dito, nais ni Hansen na tingnan muna kung ano ang mayaalok ng karagatan. Iba't ibang uri ng mga nilalang dagat na hindi pa niya nakita ang lumalangoy. Mula sa malayo, tila nakikita niyang may isang pulang ilog na dumadaloy sa ilalim ng dagat. Gayunpaman, nang lumapit siya, natagpuan niyang ito ay binubuo ng napakaraming mga red-shelled prawns, bawat isa ay kasing kapal ng motorsiklo. Sila ay lumalangoy sa mga damong dagat na tumutubo sa ilalim ng dagat. Sa isang sulyap, hindi matukoy ni Hansen ang katapusan ng mga ito at hindi niya alam kung gaano karami ang nandoon. Nagmumura ang bibig ni Hansen kaya't inutusan niya ang Crystal Palace na huminto. Hindi pinaga niya ang function na umiwas sa tubig, binuksan ni Hansen ang isang channel na mukhang swimming pool. Nang isa sa mga red-shelled prawn ang lumangoy, ginamit ni Hansen ang yin force upang tamaan ang ulo nito at agad itong napatay. Napatay ang primitive creature na fire prawn. Walang beast soul na nakuha. Kumain ng karne nito upang makakuha ng 0 hanggang 10 primitive geno points. Ibinalik ni Hansen ang prawn, tinanggal ang shell nito upang ipakita ang karne na mukhang jelly. Pinutol niya ang karne sa mga piraso at ibinabad ito sa ilang sarsa. Bigla, naramdaman niyang napakatamis at masarap ng karne. Sa mga ganitong kayamanan, magkakaroon ba ako ng dahilan upang mag-alala na mawala ng mga mapagkukunan? Labis na natuwa si Hansen, inutusan si Mermaid Princess na kontrolin ang Crystal Palace upang magpatuloy sa paglalakbay sa ilalim ng karagatan. Mas marami ang mga nilalang sa karagatan kaysa sa lupa. Sobra ito sa imahinasyon ni Hansen. Marami sa kanila ay hindi pa niya narinig dati. Walang kakayahan ang mga tao na manghuli ng mga nilalang sa dagat. Maaaring ito ang unang pagkakataon para sa mga tao na manghuli ng mga nilalang sa malalim na dagat. Gayunpaman, dahil karamihan sa mga nilalang dagat ay napakalaki, hindi nagmadali si Hansen na manghuli. Pangunahing nais niyang tingnan ang mga mapagkukunan sa paligid muna. Kapag may mga angkop na nilalang, gagawa siya ng panghuhuli. Kung wala, wala siyang pagmamadali. Napakabilis ng crystal boat sa loob ng tubig. Sa loob lamang ng 5 hanggang 6 na araw, nakalabas na ito sa lugar ng ice sea. Unti-unting naging mainit ang tubig at nagbago rin ang mga uri ng mga nilalang. Nakita ni Hansen ang ilang asul na bola na kumikislap sa ilalim ng dagat. Nang lumapit siya, nakita niyang mga higanting jellyfish na sumasayaw sa tubig. Iba't ibang kulay ng mga isda ang lumalangoy sa mga grupo. May ilang shellfish na nagbubuka sa ilalim ng dagat. Nakita ni Hansen na may ilang shiny pearls sa loob ng isang scallop na kasing laki ng bowl. Nang tinamaan ng interes, lumangoy siya mula sa Crystal Palace at sinubukang kunin ang mga pearls. Subalit, mabilis na sumiklab ang scallop, sinubukan nitong basagin ang kamay ni Hansen. Sa kabutihang palad, mabilis na nakuha ni Hansen ang kanyang kamay at dinala ang nakasara na scallop pabalik sa sailboat.
Ipinatong ang scallop na kasing laki ng bowl sa crystal table, pinindot ni Hansen ito gamit ang yin force at biglang narinig ang boses. Napatay ang mutant creature na treasure scallop. Walang beast soul na nakuha. Kumain ng karne nito upang makakuha ng 0 hanggang 10 mutant geno points. Labing masaya si Hansen. Hindi niya inasahan na ito ay isang mutant creature. Hindi gaanong karne ang nasa loob ng scallop kaya dapat niyang maubos ito sa isang pagkain. Magbibigay ito sa kanya ng hindi bababa sa 7 hanggang 8 mutant geno points. Binuksan ni Hansen ang scallop, kinuha ang mga pearls. 3 ang kabuuan, lahat ay bilog at kumikislap. Ito ay magiging bihira sa alliance. Gear din ba ito? Naiisip ni Hansen. Hindi siya sigurado kung ang mga pearls na ito ay maaaring bilangin bilang gears. Ibinalik ni Hansen ang ilan pang scallops. Gayunpaman, matapos silang patayin, natagpuan niyang hindi lahat ng mga ito ay mutant creatures. Karamihan sa kanila ay mga primitive creatures lamang at ang mga treasure scallops na may silver pearls lamang ang mga mutant. May hindi bababa sa 10,000 treasure scallops sa rehiyong ito. Kinuha ni Hansen ang isang dosina upang kainin at inutusan ng Crystal Palace na magpatuloy. Matapos maglakbay ng ilang araw pa at kumain ng maraming nilalang dagat, nakakuha si Hansen ng isang dosenang mutant geno points, na nagpasikat sa kanyang mutant geno points sa 33. Sa araw na iyon, mula sa malayo, nakita niya sa malalim na dagat na may isang napakalaking lungsod na mukhang isang higanting halimaw na crawling sa ilalim ng dagat. Isang underwater shelter. Isang sulyap ang ibinigay ni Hansen mula sa malayo at inutusan ng Crystal Palace na lumiko, hindi naglakas loob na lumapit sa shelter. Batay sa laki ng shelter, tiyak na ito ay hindi bababa sa Royal Shelter. Mag-isa si Hansen sa puntong ito at siya ay nasa ilalim ng tubig. Walang paraan na kaya niyang sakupin ang Royal Shelter. Dahil ang Royal Shelter ay hamarang sa daan ng Crystal Palace, si Hansen ay kailangang subukang maglayag sa gilid. Gayunpaman, ang tubig ay unti-unting naging mas mababaw at sa kalaunan ay umabot sa dalampasigan. Tumingin si Hansen sa dalampasigan mula sa malayo at natagpuan ang maraming tao na hindi niya inaasahan. May isang kastilyo sa tabi ng dalampasigan na dapat ay isang human shelter na labis na ikinasisya ni Hansen. Ang icefield ay napapaligiran ng karagatan at naharang mula sa ibang mga lugar ng Royal Shelter. Walang paraan para sa icefield na makipag-ugnayan sa labas. Gayunpaman, ngayon ay makakapag-drive si Hansen ng Crystal Palace at makakalabas mula sa ilalim ng dagat. Isang mahusay na ruta ng negosyo ito. Kung maayos itong magamit, madali lang kumita. Nakatigil ang Crystal Palace sa ilalim ng dagat, sumakay si Hansen sa Silver Eel upang lumabas. Lumangoy siya patungo sa dalampasigan at nagplano na itanong kung nasaan siya. Gayunpaman, nang lumapit siya sa dalampasigan, napansin niyang iba ito sa kanyang inaasahan. Ang dahilan kung bakit maraming tao ay dahil sinisikap nilang sakupin ang shelter sa dalampasigan. Sa harap ng shelter, maraming nilalang na mukhang mga porcupines, natatakpan ng mga tinek na maaaring itapon gaya ng mga palaso. Sinubukan ng mga tao na sumugod ng maraming beses ngunit nabigo na makapasok sa ulan ng mga tinek. Maraming tao ang nasaktan. Kabanata 522. Sa harap ng grupo ng mga porcupines, isang higanting siyam na talampakan na nakatikip ng itim na bakal na armor ang sumugod sa hukbo ng mga tao sa isang malaking baboy, hawak ang isang tower shield sa isang kamay at isang double axe sa kabila. Walang sino man sa mga tao ang makakagawa ng anuman laban sa kanya. Isang human evolver na mukhang fit at dapat ay may fitness index na higit sa 100 ang nag-swing ng isang mahabang broadsword sa higanti. Gayunpaman, lahat ng atake ay naharang ng tower shield ng higanting mandirigma na hindi nasaktan. Sa pag-uulan ng malaking baboy, walang sino man ang makakapigil sa double axe sa kamay ng higanti. Tiningnan ni Hansen ito at nagulat. Mukhang ito ay isang aristocrat shelter, kaya ang higanting mandirigma ay dapat na isang aristocrat spirit, katumbas ng mga mutant creatures. Ngunit ang depensa ng kanyang armor at shield ay napakahusay na kahit ang human evolver na may higit sa 100 sa fitness index ay hindi makabasag sa kanyang shield, na kamangha-mangha. Kasama ang mga tinek na nagmumula sa mga porcupines, walang pagkakataon ng mga tao na makapasok sa shelter. Wala rin silang pagkakataon na sirain ang spirit stone ng higanting mandirigma. Ang ganda ng meat shield spirit. Hinding-hindi ko ito palalampasan. Labis na motivated si Hansen. Ang espiritu ay napakalakas at muscular. Kasama ang tower shield at armor, mayroon itong hindi kapani-paniwalang depensa. Bagamat isa lamang siyang aristocrat spirit, hindi ito mas mababa kaysa sa ilang royal spirits pagdating sa depensa.
Kung makakakuha siya ng espiritu na ito, magiging mas madali para sa kanya na patayin ang mga nilalang sa hinaharap gamit ang shield. Tinawag ni Hansen ang Golden Armor at mabilis na tumalon mula sa karagatan. Direkta siyang pumunta sa direksyon ng Spirit Shelter. Walang silbi ang patayin ang espiritu. Dapat niyang agawin ang Spirit Stone sa lalong madaling panahon. Maraming sugat ang nakuha ng hukbo ng tao. Habang sila ay nagdadalawang isip kung dapat na silang umatras, bigla nilang nakita ang isang gintong figure na mabilis na rumagasa patungo sa Spirit Shelter. Ang grupo ng mga porcupines ay nag-bristle at nag-shoot ng mga spikes sa gintong figure. Ang ulan ng spikes ay bumabagsak patungo sa kanya. Maraming tao ang natatakot habang pinapanood ito. Nakaranas na sila ng maraming sakit mula sa mga spikes at alam kung gaano ito kalakas. Kahit ang mutant armor ay hindi makakapagpahinto sa kanilang pagtagos. Mayroong hindi bababa sa 1,000 spikes ang tumutok sa gintong figure. Malamang na mapapatay siya sa huli. Ngunit hindi tumigil ang gintong figure at tumakbo sa mga spikes. Tumama ang mga spikes sa kanya na parang bagyo na nagiging ingay. Lahat ng spikes na tumama sa gintong figure ay tinaboy o nabasag, ngunit hindi siya nasaktan. Patuloy pa rin siyang rumagasa patungo sa Spirit Shelter sa mataas na bilis. Ang mga round ng spikes ay hindi nagkaroon ng epekto sa gintong figure. Sa hindi nagtagal, nakapasok ito sa mga porcupines. Habang siya ay kumikilos, nakapatay na siya ng ilang porcupines. Ang mga porcupines na nagbabantay sa shelter ay biglang nag-ulo habang ang gintong figure ay pumasok sa Spirit Shelter. Lahat ng nangyari nang napakabilis. Nang mawala ang gintong figure sa shelter, saka lang napagtanto ng hukbo ng tao ang nangyari. Nang ang mga porcupines ay nag-ulo, sinimula ng mga tao ang pag-atake gamit ang lahat ng kanilang makakaya. Nakita ng Spirit Giant Warrior na pumasok siya sa Spirit Shelter at nagulat. Sakay ng Giant Boar, sumugod siya sa shelter. Nang walang tulong ng higanteng mandirigma, ang naguguluhang mga porcupines ay naging mas mahina sa harap ng hukbo ng tao. Sa hindi nagtagal, nakapasok na ang mga tao sa shelter. Sa loob ng shelter, nakita nila ang mga katawan ng nilalang na nakahiga sa lahat ng dako. Patuloy na rumagasa ang gintong figure sa loob ng shelter. Kahit ang mga grupo ng mga nilalang ay hindi makakapidyaw sa kanya. Walang armas, pinatay niya ang bawat nilalang sa harap niya at pumasok sa pinakamagandang bulwagan sa kastilyo. Ang Spirit Warrior na nakasakay sa boar ay naghabol sa kanya na parang baliw, ngunit huli na ang lahat. Nang dumating ang Spirit Warrior sa bulwagan, ang gintong figure ay lumabas na, hawak ang isang nagniningning na hiya sa kanyang kamay. Thumb! Nang dumating ang Spirit Warrior sa gintong figure, hindi siya naglunsad ng suicidal attack sa lalaki gaya ng inaasahan ng mga tao. Sa halip, nagnil ito sa harap ng gintong figure. Si Mad Shield ay handang ibigay ang pinakamalinis na kaluluwa sa kanyang master, sundin ang kanyang master sa buong buhay, at huwag kailanman ipagkanulo ang kanyang master. Lahat ay nagulat, nakita ang kamangha-manghang tanawin. Napakabihira na ang isang espiritu ay nag-aalok ng kanyang katapatan. Bukod dito, dapat ay talunin ang espiritu bago ito mag-alok ng katapatan. Ngunit, hindi man lang nakipaglaban ang gintong figure sa Spirit Warrior, ngunit ang espiritu ay nag-alok na ng katapatan. Ang tsansa na mangyari ito ay marahil mas mababa sa 1 sa 10,000. Nang makita ang gintong figure na inilalagay ang Spirit Stone sa noo ng espiritu, halos nabulag ang mga tao sa matinding liwanag ng bato. Pagkatapos, parehong nawala ang espiritu at ang Spirit Stone. Tila, sila ay dinala pabalik ng kanilang master. Matapos mawala ang espiritu, nag-ulo ang mga nilalang sa shelter. Ang giant boar na nakasakay sa espiritu ay umuungal at sumugod sa gintong figure. Gayunpaman, hindi sinubukan ng gintong figure na umiwas. Sa sandaling ang giant boar ay dumating sa kanyang mukha, ang kanyang kamao na natatakpan ng gintong armor ay tumama sa boar. Sa harap ng higanting nilalang na nagmamadali gaya ng mga armored vehicles, simpleng ibinalik ng gintong figure ang kanyang kamao na parang walang anuman, habang ang giant boar ay biglang nagdugo mula sa lahat ng butas sa kanyang katawan, bumagsak sa mga paan ng gintong figure. Malakas, sobrang lakas siya. Nagsalita ang lahat sa pagkamangha. Kanina, nang nakikipaglaban sila sa labas, nakita ng mga tao kung gaano kalakas ang giant mount. Kahit ang mga evolvers na may fitness index na higit sa 100 ay hindi makakatagpo sa harapan nito. Ngunit, ang nilalang ay napatay ng gintong figure sa isang atake. Si Dollar, siya ay tiyak na si Dollar. Nasa atin si Dollar. Isang tao ang biglang sumigaw na nagbigay ng kilabot sa mga tao. Oo, ang gintong armor, ang di mapigil ang saloobin, sino pa ang maaaring maging hindi si Dollar? Something. Ibig sabihin ay nandito si Dollar.
Si Dollar ay talagang di mapigilan kahit sa ikalawang santuwaryo ng Diyos. Si Dollar, mahal kita. Sa pagkakaroon ni Dollar dito, hindi na kami matatakot sa mga nilalang. Ang suntok na iyon ay sobrang astig. Kuwait, hindi nagtagal si Hansen. Matapos patayin ang boar, tumalon siya sa itaas ng palasyo at mabilis na umalis sa shelter. Parang nagnanakaw siya ng espiritu ng ibang tao at nakakaramdam ng sobrang kahihiyan upang manatili. Kabanata 523. Agad na nakakuha ng atensyon ang artikulong Dollar Spotted at Yellowstone Beach sa Skynet. Inilarawan ng artikulo kung paano si Dollar ay lumitaw mula sa wala, tinalo ang lahat ng mga porcupines, nakuha ang katapatan ng espiritu, at pinatay ang higanting baboy sa isang suntok, kasama ang iba pang detalye. Sa huli, pinuri din ng Dollar sa hindi paglagi para sa mga papuri. Kung si Hansen ang nagbabasa ng artikulong ito, tiyak na mararamdaman niyang nahihiya. Hindi siya naging mapagpakumbaba kundi ayaw lang mapagsalitaan ng masama dahil sa pagnanakaw sa espiritu matapos ang mga tao ay nagbigay ng kanilang buhay. Gayunpaman, ang gintong armor ni Dollar ay napakapopular na tinratong siya bilang Dollar matapos nilang makita ang gintong armor. Karamihan sa mga tao ay hindi alam na ibinente na ni Hansen ang kanyang gintong armor. Dahil hindi nila kilala si Hansen mismo, maaari lamang nilang tukuyin kung siya iyon batay sa armor. Kung sino mang nakasuot ng gintong armor ay si Dollar, kung gayon ay magkakaroon ng napakaraming dollar. Siguradong ito ang totoo. Ang kanyang kayabangan at lakas ay nagpapakita ng lahat. Nakatikip siya ng armor, mapapansin mo bang mayabang siya? Siyempre, sino si Dollar? Napakapambihira niya na makikilala ko siya mula sa 3 inch na makapal na bakal. Paano hindi ko makikita ang kanyang armor? Nandoon ako. Siya ay 100% Dollar. Sobrang lakas. Pinatay ang baboy sa isang suntok. Sa kaalaman ko, ibinente ni Dollar ang kanyang gintong armor matagal na. Ang nakilala mo ay tiyak na hindi siya. Siguradong siya iyon. Ramdam ko na siya si Dollar. At tinitigan niya ako na puno ng pag-ibig. Sa tingin ko, siya ay in love sa akin. Magising ka, anak. Kuwait, maraming tao ang nag-uusap kung siya ba ay si Dollar o hindi. Ang ilan ay naniniwala, ang ilan ay hindi. Walang makapagpapaunawa sa isa't isa, kaya't naging pagtatalo ito. Kasabay nito, si Hansen ay nakaupo sa Crystal Palace, sinisiyasat ang bagong espiritu na nakuha niya, si Mad Shield. Tulad ng inaasahan niya, ito ay isang aristocrat spirit. Mahigit siyam na talampakan ng taas, nakatikip ng itim na bakal na armor. May hawak na tower shield at double axe, siya ay mukhang isang sinaunang Diyos. Dahil may shield sa kanyang pangalan, napaka-strong ng kanyang shield. Ang mga atake ng mga pangil ni Hansen ay nag-iwan lamang ng marka na mga 3 pulgadang lalim. Sa mga tuntunin ng depensa, tiyak na ang Mad Shield ay katumbas ng isang sacred blood creature. Kung hindi dahil sa berserk na claws, ang mga ordinaryong sacred blood weapons ay magiging mas mababa ang banta sa kanya. Sayang, hindi siya magandang babaeng espiritu. Naramdaman ni Hansen ang kahihiyan. Sa simula, nais niyang bumuo ng gang na puno ng mga magagandang espiritu. Gayunpaman, napakabihira ng mga espiritu kaya't mas mabuting makakuha na muna ng ilang male spirits. Sa hinaharap, kakailanganin ng Crystal Palace ng maraming tulong sa loob upang makakuha ng malaking halaga ng mga nilalang dagat. Gayunpaman, hindi nais ni Hansen na mag-recruit ng masyadong maraming tao, kundi mas gusto ang kanyang sariling mga espiritu. Matapos magpahinga ng kalahating araw, muling pumunta si Hansen sa dalampasigan at tinanong ang tungkol sa sitwasyon sa paligid. Ito ay Yellowstone Sea. Hindi kalayuan mula sa dalampasigan ay may isang gubat. Sa gubat, maraming human shelters. Gayunpaman, marami ring spirit shelters. Ang mga tao at espiritu ay naglalaban ng masigasig. Talagang dito idinisenyo para sa pag-unlad ng tao. Sa Icefield, napakakaunti ng mga mapagkukunan na hindi ko mahanap ang kahit anong night spirits. Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Habang iniisip niya kung paano niya dapat gamitin ang kanyang kasalukuyang mga mapagkukunan, bigla niyang narinig ang isang crack sa kanyang Sea of Soul, na nagbigay sa kanya ng saya. Tumingin siya sa kanyang Sea of Soul at nakita ang liwanag na kuko ng Golden Growler na nabasag. Ang Golden Growler na lahat ay gintong kumikislap ay lumabas mula sa kukon. Tila ang kanyang katawan ay naging ganap na ginto, na parang isang estatwa ng ginto, na mukhang mas malakas. Berserk Super Creature Golden Growler, Mount. Ang Berserk Golden Growler ay labis na pinalakas sa parehong bilis at lakas. Maaari na itong ihambing sa mga Sacred Blood Mount sa ikalawang santuwaryo ng Diyos. Bukod dito, ang kakayahan nitong magbago ng laki ay isang bagay na walang ordinaryong Sacred Blood Mount na mayroon.
Pinakain ni Hansen ang Black Crystal sa Snowy Wolf, at ang mutant Snowy Wolf ay naging Berserk Beast Soul matapos lamang ang isang araw. Habang pinapakain niya ang Black Crystal sa kanyang Beast Souls, inutusan ni Hansen si Mermaid Princess na dalhin ang Crystal Palace pabalik sa Icefield. Dahil ang mga mapagkukunan ay sagana malapit sa Yellowstone Sea, ang mga Beast Souls ay medyo mura sa lugar na iyon. Kung nais niyang ibenta ang kanyang mga Beast Souls, dapat siyang bumalik sa Goddess Shelter upang makakuha ng magandang presyo. Nang bumalik, sinubukan ni Hansen na ipatayo ang Crystal Palace ng direkta sa dagat malapit sa Goddess Shelter. Maganda ang naging paglalakbay niya. Ang Goddess Shelter ay napapaligiran ng karagatan sa tatlong direksyon. Sa makatuwid, madali siyang makapunta sa dagat malapit sa shelter. Hindi siya nakatagpo ng ibang mga shelter sa ilalim ng tubig at naiwasan ang abala ng paglalakbay sa mga bulubundukin. Sa kanyang pagbabalik, nakapanghuli si Hansen ng maraming primitive creatures at ilang mutant creatures na natagpuan sa tubig, inilagay ang mga ito sa likod ng Golden Growler, at bumalik sa Goddess Shelter. Nang makita ng mga tao sa shelter ang Golden Growler at bundok ng karne, lahat sila ay nagulat. Bumababa na ang mga nilalang na maaari nilang mahuli sa paligid, kaya't hindi nila kailanman naisip ang ganitong tanawin. Nang marinig ang balita, si Yang Manly ay dumaan din. Nang makita ang napakalaking tambak ng mga nilalang, siya rin ay nabigla. Manly, bilangin mo ang karne at maaari mong tukuyin kung paano ito ibebenta. Pagkatapos ay inilipat ni Hansen ang lahat ng primitive beast souls at mutant beast souls na nakuha niya kay Yang Manly, humihiling na ibenta ang mga ito. Nakita ni Yang Manly ang 12-12 ng beast souls na inilipat sa kanya ni Hansen, marami sa mga ito ay hindi lamang mutant kundi pati na rin berserk na nagbigay sa kanya ng labis na pagkamangha. Saan mo nakuha ang karne at beast souls? Tumingin si Yang Manly kay Hansen na may komplikadong ekspresyon. Pinatay ko sila mula sa dagat. Alam ni Hansen na ang mga nilalang ay mukhang mula sa karagatan at walang paraan na may tatago ito. Ang dagat, lalo pang nagulat si Yang Manly. Mas mahirap ang manghuli sa dagat kaysa sa lupa. Ako ang ganitong tao na kayang pumatay ng tigre sa bundok at dragon sa dagat. Hindi ba normal lang na kaya kong manghuli sa karagatan? Hindi na kailangang tignan ako ng ganyan, ngumiti si Hansen at sinabi. Ayaw ni Yang Manly na ngumiti. Bagamat nagbibiro si Hansen, naunawaan niyang ang hirap ng gawain ay hindi biro. Paano niya nagawa iyon? Lalo pang nahirapan si Yang Manly na maunawaan si Hansen. Noong siya ay nasa unang santuwaryo ng Diyos, naramdaman niya na si Hansen ay mas mababa kay Dollar. Gayunpaman, matapos silang magkita sa ikalawang santuwaryo ng Diyos, ang mga ginawa ni Hansen ay palaging kamangha-mangha sa kanya. Sa puntong ito, wala nang naiisip si Yang Manly na katulad ng naisip niya sa simula. Nakaramdam siya na lalo siyang nahihirapan na malaman si Hansen. Hindi niya alam kung anong uri ng tao siya. Kabanata 524. Agad na umani ng atensyon ng artikulong Dollar Spotted at Yellowstone Beach sa Skynet. Inilarawan ng artikulo kung paano si Dollar ay nagpakita mula sa wala, pinalo ang lahat ng mga porcupines, nakuha ang katapatan ng espiritu, at pinatay ang higanting baboy sa isang suntok, kasama ang iba pang detalye. Sa wakas, pinuri din si Dollar sa hindi paglagi para sa mga papuri. Kung si Hansen ang nagbabasa ng artikulong ito, tiyak na mararamdaman niyang nahihiya. Hindi siya naging mapagpakumbaba kundi ayaw lang mapagsalitaan ng masama dahil sa pagnanakaw ng espiritu matapos ang mga tao ay nagbigay ng kanilang buhay. Gayunpaman, ang gintong armor ni Dollar ay napakapopular na tinratong siya bilang Dollar matapos nilang makita ang gintong armor. Karamihan sa mga tao ay hindi alam na ibinente na ni Hansen ang kanyang gintong armor. Dahil hindi nila kilala si Hansen mismo, maaari lamang nilang tukuyin kung siya iyon batay sa armor. Kung sino mang nakasuot ng gintong armor ay si Dollar, kung gayon ay magkakaroon ng napakaraming dollar. Siguradong ito ang totoo. Ang kanyang kayabangan at lakas ay nagpapakita ng lahat. Nakatikip siya ng armor, mapapansin mo bang mayabang siya? Siyempre, sino si Dollar? Napakapambihira niya na makikilala ko siya mula sa 3 inch na makapal na bakal. Paano hindi ko makikita ang kanyang armor? Nandoon ako. Siya ay 100% Dollar. Sobrang lakas. Pinatay ang baboy sa isang suntok. Sa kaalaman ko, ibinente ni Dollar ang kanyang gintong armor matagal na. Ang nakilala mo ay tiyak na hindi siya. Siguradong siya iyon. Ramdam ko na siya si Dollar. At tinitigan niya ako na puno ng pag-ibig. Sa tingin ko, siya ay in love sa akin. Magising ka, anak. Kuwait, maraming tao ang nag-uusap kung siya ba ay si Dollar o hindi. Ang ilan ay naniniwala, ang ilan ay hindi. Walang makapagpapaunawa sa isa't isa, kaya't naging pagtatalo ito.
Kasabay nito, si Hansen ay nakaupo sa Crystal Palace, sinisiyasat ang bagong espiritu na nakuha niya, si Mad Shield. Tulad ng inaasahan niya, ito ay isang aristocrat spirit. Mahigit siyam na talampakan ng taas, nakatikip ng itim na bakal na armor. May hawak na tower shield at double axe, siya ay mukhang isang sinaunang Diyos. Dahil may shield sa kanyang pangalan, napaka-strong ng kanyang shield. Ang mga atake ng mga pangil ni Hansen ay nag-iwan lamang ng marka na mga 3 pulgadang lalim. Sa mga tuntunin ng depensa, tiyak na ang Mad Shield ay katumbas ng isang sacred blood creature. Kung hindi dahil sa berserk na claws, ang mga ordinaryong sacred blood weapons ay magiging mas mababa ang banta sa kanya. Sayang, hindi siya magandang babaeng espiritu. Naramdaman ni Hansen ang kahihiyan. Sa simula, nais niyang bumuo ng gang na puno ng mga magagandang espiritu. Gayunpaman, napakabihira ng mga espiritu kaya't mas mabuting makakuha na muna ng ilang male spirits. Sa hinaharap, kakailanganin ng Crystal Palace ng maraming tulong sa loob upang makakuha ng malaking halaga ng mga nilalang dagat. Gayunpaman, hindi nais ni Hansen na mag-recruit ng masyadong maraming tao, kundi mas gusto ang kanyang sariling mga espiritu. Matapos magpahinga ng kalahating araw, muling pumunta si Hansen sa dalampasigan at tinanong ang tungkol sa sitwasyon sa paligid. Ito ay Yellowstone Sea. Hindi kalayuan mula sa dalampasigan ay may isang gubat. Sa gubat, maraming human shelters. Gayunpaman, marami ring spirit shelters. Ang mga tao at espiritu ay naglalaban ng masigasig. Talagang dito idinisenyo para sa pag-unlad ng tao. Sa Icefield, napakakaunti ng mga mapagkukunan na hindi ko mahanap ang kahit anong night spirits. Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Habang iniisip niya kung paano niya dapat gamitin ang kanyang kasalukuyang mga mapagkukunan, bigla niyang narinig ang isang crack sa kanyang Sea of Soul, na nagbigay sa kanya ng saya. Tumingin siya sa kanyang Sea of Soul at nakita ang liwanag na kuko ng Golden Growler na nabasag. Ang Golden Growler na lahat ay gintong kumikislap ay lumabas mula sa kokon. Tila ang kanyang katawan ay naging ganap na ginto, na parang isang estatwa ng ginto, na mukhang mas malakas. Berserk Super Creature Golden Growler, Mount. Ang Berserk Golden Growler ay labis na pinalakas sa parehong bilis at lakas. Maaari na itong ihambing sa mga Sacred Blood Mount sa ikalawang santuwaryo ng Diyos. Bukod dito, ang kakayahan nitong magbago ng laki ay isang bagay na walang ordinaryong Sacred Blood Mount na mayroon. Pinakain ni Hansen ang Black Crystal sa Snowy Wolf, at ang Mutant Snowy Wolf ay naging Berserk Beast Soul matapos lamang ang isang araw. Habang pinapakain niya ang Black Crystal sa kanyang Beast Souls, inutusan ni Hansen si Mermaid Princess na dalhin ang Crystal Palace pabalik sa Icefield. Dahil ang mga mapagkukunan ay sagana malapit sa Yellowstone Sea, ang mga Beast Souls ay medyo mura sa lugar na iyon. Kung nais niyang ibenta ang kanyang mga Beast Souls, dapat siyang bumalik sa Goddess Shelter upang makakuha ng magandang presyo. Nang bumalik, sinubukan ni Hansen na ipatayo ang Crystal Palace ng direkta sa dagat malapit sa Goddess Shelter. Maganda ang naging paglalakbay niya. Ang Goddess Shelter ay napapaligiran ng karagatan sa 3 direksyon. Sa makatuwid, madali siyang makapunta sa dagat malapit sa shelter. Hindi siya nakatagpo ng ibang mga shelter sa ilalim ng tubig at naiwasan ang abala ng paglalakbay sa mga bulubundukin. Sa kanyang pagbabalik, nakapanghuli si Hansen ng maraming primitive creatures at ilang mutant creatures na natagpuan sa tubig, inilagay ang mga ito sa likod ng Golden Growler, at bumalik sa Goddess Shelter. Nang makita ng mga tao sa shelter ang Golden Growler at bundok ng karne, lahat sila ay nagulat. Bumababa na ang mga nilalang na maaari nilang mahuli sa paligid, kaya't hindi nila kailanman naisip ang ganitong tanawin. Nang marinig ang balita, si Yang Manly ay dumaan din. Nang makita ang napakalaking tambak ng mga nilalang, siya rin ay nabigla. Manly, bilangin mo ang karne at maaari mong tukuyin kung paano ito ibebenta. Pagkatapos ay inilipat ni Hansen ang lahat ng Primitive Beast Souls at Mutant Beast Souls na nakuha niya kay Yang Manly, humihiling na ibenta ang mga ito. Nakita ni Yang Manly ang 12-dosenang Beast Souls na inilipat sa kanya ni Hansen, marami sa mga ito ay hindi lamang mutant kundi pati na rin berserk na nagbigay sa kanya ng labis na pagkamangha. Saan mo nakuha ang karne at Beast Souls? Tumingin si Yang Manly kay Hansen na may komplikadong ekspresyon. Pinatay ko sila mula sa dagat. Alam ni Hansen na ang mga nilalang ay mukhang mula sa karagatan at walang paraan na may tatago ito. Ang dagat, lalo pang nagulat si Yang Manly. Mas mahirap ang manghuli sa dagat kaysa sa lupa. Ako ang ganitong tao na kayang pumatay ng tigre sa bundok at dragon sa dagat. Hindi ba normal lang na kaya kong manghuli sa karagatan? Hindi na kailangang tignan ako ng ganyan, ngumiti si Hansen at sinabi. Ayaw ni Yang Manly na ngumiti.
Bagamat nagbibiro si Hansen, naunawaan niyang ang hirap ng gawain ay hindi biro. Paano niya nagawa iyon? Lalo pang nahirapan si Yang Manli na maunawaan si Hansen. Noong siya ay nasa unang santuwaryo ng Diyos, naramdaman niya na si Hansen ay mas mababa kay Dollar. Gayunpaman, matapos silang magkita sa ikalawang santuwaryo ng Diyos, ang mga ginawa ni Hansen ay palaging kamangha-mangha sa kanya. Sa puntong ito, wala nang naiisip si Yang Manli na katulad ng naisip niya sa simula. Nakaramdam siya na lalo siyang nahihirapan na malaman si Hansen. Hindi niya alam kung anong uri ng tao siya. Kabanata 525. Matapos ang mahabang pag-uusap kay Professor Shu, nakaramdam si Hansen ng inspirasyon. Ang mga materyales na nakuha niya mula kay Professor Shu ay nakatulong din sa kanya. Para sa mga bagay na hindi niya naintindihan dati, nagawa niyang maunawaan ang mga ito matapos basahin ang mga materyales ni Professor Shu. Pagkatapos nito, nang muli niyang basahin ang Dangshan Sutra, marami siyang bagong pag-unawa. Bagamat may mga bahagi pa rin na hindi niya nauunawaan, nagkaroon siya ng mas malalim na pagkakaintindi sa teksto. Sa kasamaang palad, napakaraming teknikal na terminolohiya tungkol sa pagsasanay sa Dangshan Sutra. Dahil ito ay isinulat matagal na panahon, nahirapan pa rin si Hansen na maunawaan at maisalin ang lahat gamit ang mga natutunan niya. Gayunpaman, matapos basahin ang mga materyales at magtanong kay Professor Shu ng ilang katanungan, nagkaroon si Hansen ng bagong nakamit at na-translate ang isa pang technique. Ang dahilan kung bakit nagawa ni Hansen iyon ay dahil nabasa na niya ang Yin Yang Sutra, na nakabase ang Yin Yang Blast dito. Ang teknik na ito sa Dangshan Sutra ay nakatuon sa Yin Force, na maraming pagkakatulad sa Yin Yang Sutra. Gayunpaman, malinaw na mas maganda ang teknik na ito. Kung magagawa niyang sanayin ito ng mabuti, kaya niyang ipasok ang kanyang puwersa sa isang malaking bagay. Medyo labis na sabihin na kaya niyang tamaan ang toro sa likod ng bundok, ngunit hindi magiging mahirap para sa kanya na tumago sa isang steel plate na ilang talampakan ang kapal. Sobrang fan si Hansen ng Yin Force, kaya't sinanay niya ito ayon sa teknik na nakatala sa sutra. Kung maabot niya ang antas na iyon, sa hinaharap, maaari niyang tamaan ang mga panloob na organo ng nilalang kapag nakatagpo siya ng isa at hindi na kailangang basagin ang kanilang matigas na balat at buto. Matapos ang ilang araw, naramdaman ni Hansen na nakapag-improve na siya sa paggamit ng Yin Force. Dati, kaya lamang niyang tumagos ng 3 hanggang 4 na pulgada, ngunit ngayon ay kayanan niyang tumagos ng isang talampakan. Talagang maganda ang sutra na ito. Nararapat itong tawaging pinakamahusay na lihim na teknik ng isang malakas na tao. Kung matutunan ko ang tunay na nilalaman, tiyak na mas maganda ito kaysa sa Jadescan. Nais ni Hansen na i-translate ang buong teksto agad, ngunit hindi siya makapagmamadali. Kung mag-aaral siya bago niya naintindihan, maaaring magkaroon ng panganib. Walang Geno solution na idinisenyo para sa Dangshan Sutra, kaya't maaari siyang masaktan. Matapos magpahinga ng mahigit 10 araw, kumakain ng golden crab araw-araw sa shelter, sa wakas ay natapos na niyang kainin ang alimango at nakakuha ng 7 sacred Geno points. Sa kasalukuyan, mayroon ng 28 sacred Geno points si Hansen. Hansen, Super Body, King Spirit, Status, Evolver. Lifespan, 300. Requirement for next evolution, 100 Geno points. Geno points on, Ordinary Geno points 100, Primitive Geno points 100, Mutant Geno points 43, Sacred Geno points 28. Nang suriin ang kanyang pag-unlad, naramdaman ni Hansen na maganda ang bilang na iyon para sa isang taong pumasok sa ikalawang santuwaryo ng Diyos sa loob ng mas mababa sa isang taon. Sa kasalukuyan, tiyak na lumampas na ang fitness index ni Hansen sa 120. Kailangan ng isang pagsubok upang malaman ang eksaktong numero. Sa kahit anong paraan, mas malakas na siya ngayon kaysa kay Tiger of Blue Blood sa nakaraan. Inaasam ni Hansen na kapag na-max out niya ang lahat ng 4 na uri ng Geno points, dapat itong maabot ang 170 o 180. Nagtataka siya kung gaano kalakas ang mga super creature sa ikalawang santuwaryo ng Diyos at kung kaya ba niyang manghuli sa mga ito sa panahong iyon. Masyadong maaga pa upang isipin ang tungkol doon sa puntong ito. Ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ay punan ng kanyang sacred Geno points. Tungkol sa mutant Geno points, hindi siya gaanong nag-aalala dahil marami ang mutant Geno points sa karagatan. Kung maghihintay siya, madali na niyang mapupuno ang mutant Geno points. Gayunpaman, upang patayin ang isang sacred blood creature sa karagatan, kakailanganin ito ng maraming trabaho. Ang kakayahan ng tao na makipaglaban ay lubos na mababawasan sa tubig at hindi sila makakahinga. Upang makipaglaban sa isang nilalang dagat na kasing antas niya, kahit si Hansen ay natatakot.
Kung sakaling may mangyaring masama sa malalim na karagatan, wala na siyang paraan upang tumakas. Uunahin kong patayin ang Berserk Gargoyle. Pumasok muli si Hansen sa God Sanctuary na nagpa siya na pumunta sa pugad. Napakaakit pa rin ng mga Sacred Blood Beast Souls sa mga mata ni Hansen. Bukod dito, ang mga Beast Souls mula sa mga itlog ay karaniwang magaganda at mga bihirang uri. Ngunit, bago pa man makaalis si Hansen mula sa Goddess Shelter, nakita siya ni Zooting. Kapitan, narinig ko na mayroon kang ilang Berserk Mutant Beast Soul sa mga dinala mong likha. Ngumiti si Zooting at nagtanong. May dalawa. Bakit? Gusto mo bang makuha ang mga ito? Tumingin si Hansen kay Zooting, nakangiti. Oo. Sabihin mo ang iyong presyo. Agad na tumango si Zooting. Ang isang Berserk Mutant Beast Soul ay maaaring magkaroon ng katulad na kakayahan sa mga Sacred Blood Beast Souls. Siyempre, gusto ni Zooting ang isang bagay na tulad nito. Sa ganitong masamang lugar, kung mayroon siyang Berserk Mutant Beast Soul, magkakaroon siya ng mas magandang buhay dahil madali na niyang mapapatay ang kahit ano maliban sa mga Sacred Blood creatures. Madali lang, mayroon kang 7 twists na ipagpalit, nakangiting sinabi ni Hansen. Biglang nagkaroon ng mahabang mukha si Zooting at sinabi, kapatid, hindi mo naiintindihan. Hindi ako makapagbigay sa iyo ng 7 twists, kung hindi ay hindi ako patawad ng Chen. Kung ganoon, wala akong magagawa para sa iyo. Bilhin mo na lang mula kay Yang Manli, sabi ni Hansen, na mukhang helpless. Hindi, napakataas ng presyo niya. Maliban sa mga mayayaman, walang sino man ang may ganitong uri ng pera. Nainis si Zooting. Kung mayroon siyang ganitong uri ng pera, hindi na siya pupunta kay Hansen. Sa katunayan, sinabi ni Hansen kay Yang Manli na walang pagmamadali na ibenta ang Berserk Mutant Beast Souls, kaya't mataas ang presyo ni Yang Manli. Nais lamang niyang ipakita ang kapangyarihan ng Goddess Gang at hindi nagplano na talagang magbenta. Siyempre, kung may talagang handang magbayad ng mataas na presyo, hindi tatanggihan ni Yang Manli. Hindi kita matutulungan sa bagay na iyon. Hinaplos ni Hansen si Zooting sa balikat at umalis sa shelter. Tumingin si Zooting kay Hansen, nalilito. Hindi niya maunawaan kung paano nagawa ni Hansen na makakuha ng napakaraming magagandang bagay. Mas kaunting oras na ginugol ni Hansen kaysa sa kanya sa ikalawang santuwaryo ng Diyos. Gayunpaman, sa loob ng mas mababa sa isang taon, sa ganitong masamang lugar, nakapagsimula pa si Hansen ng Berserk Mutant Beast Souls, nakamangha-mangha. Nagdilim ang isip ni Zooting at nagpa siya na bilhin ang Berserk Violent sa una. Mayroon lamang siyang sapat na pera para bilhin ito dahil sa mataas na presyo na ibinigay ni Yang Manli. Gayunpaman, nang makita ni Zooting si Yang Manli, sinabi sa kanya ni Yang Manli na hindi lamang Berserk Mutant Beast Souls, kahit ang Mutant Beast Souls ay naubos na. Some pain. Napakaraming mayayamang tao. Nagsisi si Zooting na hindi niya binili ang Violent Ape nang mayroon pa siyang pagkakataon, at ngayon ay wala na siyang pagkakataon. Mukhang kailangan kong makipag-usap kay Hansen. Dapat mayroon siyang mas magagandang Beast Souls. Marahil ang item na iyon ay makakapagbigay siya sa akin ng mas magagandang Beast Souls, bulong ni Zooting sa sarili. Kabanata 526. Nang muli si Hansen ay naroon sa pugad, tinawag niya ang lahat ng kanyang Beast Souls. Sa panahon ng kanyang pananatili sa Alliance, ang Golden Pincer King ay na-evolve na sa isang Berserk Sacred Blood Beast Soul, at ang gintong armor ay mukhang mas maganda sa puntong ito. Nasa tabi rin niya ang Gargoyle Glyph. Ang Desert Bird ay lumilipad sa kanyang ulo, pinapalakas ang lahat ng Beast Souls. Ramdam ni Hansen na mayroon na siyang sapat na lakas upang bumuga ng planet. Siyempre, iyon ay isang ilusyon lamang. Gayunpaman, mas maganda na siya kaysa dati. Pagpasok niya muli sa pugad, agad na sumugod ang Silver Berserk Gargoyle patungo sa kanya. Hindi na nag-dodge si Hansen sa pagkakataong ito, in-block ang braso ng Gargoyle gamit ang kanyang Ghost Pod Claws. Bang! Ang mga claws at braso ng Gargoyle ay biglang nagbanggaan, nag-iwan ng bagong mahabang sugat sa braso ng Gargoyle. Biglang umagos ang pilak na dugo. Umusog si Hansen ng kalahating hakbang. Ang kanyang lakas ay hindi mas mababa kaysa sa Berserk creature na ito. Umungal ang Gargoyle ng malakas, sinusubukan nitong mahuli si Hansen gamit ang mga claws nito, na ang mga kuko ay mukhang mga pilak na pang-asyang. Hindi mas mahina si Hansen sa lakas o bilis. Bukod dito, mas mahusay ang kanyang footwork kaysa sa mga nilalang. Kaya naman, walang paraan na mahuhuli siya nito. Habang siya ay lumilipat, hindi lamang niya naiiwasan ang mga atake, kundi nagawa rin niyang mag-iwan ng scratches sa Gargoyle, na nagdulot ng pagdurugo. Umungal ang Gargoyle ng galit, ngunit wala itong magawa kay Hansen.
Hindi man lang ito makakahawak kay Hansen dahil ang mga kiting skills niya ay napakahusay. Habang masaya si Hansen, biglang umatake ang gargoyle. Nang lumihis siya sa atake, ang mga braso ng gargoyle ay biglang humaba ng 2 pulgada at nahuli pa rin siya. Ang 10 kuko na mukhang mga pilak na pang-asyang ay biglang tumama sa armor ni Hansen. Ding! Ang tunog ng metal ay umabot sa tainga ng tao. Gayunpaman, ang mga kuko na mukhang mga pang-asyang ay hindi nakapatsywan sa armor kundi nag-iwan lamang ng ilang mababaw na marka dito. Mas nagulat si Hansen. Ang Berserk Golden Armor at Berserk Gargoyle Glyph na pinagsama, ang depensa ay labis na malakas. Kahit ang Berserk Gargoyle ay hindi nakasakit sa kanya. Ang ataking ito ay nagbigay kay Hansen ng higit pang tiwala. Ibinalik niya ang Ghost Podclaws at sinimulang hampasin ang gargoyle gamit ang kanyang mga kamao. Boom boom! Ipinukpok niya ang mga kamao at nagsayaw ang kanyang mga binti. Ang kanyang mga kamao ay tumama sa gargoyle na nagdulot ng tuloy-tuloy na pag-urong nito. Nawala sa kontrol ang gargoyle kay Hansen at sa huli ay napatay ni Hansen gamit ang Yin Force. Napatay ang Berserk Sacred Blood creature na Inferno Gargoyle. Walang beast soul na nakuha. Hindi maaaring kainin ang karne. Nabigla si Hansen. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganitong resulta. Walang beast soul o karne. Anong malas na ekslamasyon iyon? Sa kabutihang palad, hindi ito gaanong mahalaga para kay Hansen. Mayroong itlog na tiyak na magbibigay ng isang Sacred Blood Beast Soul. Sa kanyang kamay, ito ay katulad ng isang Berserk Sacred Blood Beast Soul. Ano kayang Sacred Blood Beast Soul ang magiging ito? Mas gusto ko sanang magkaroon ng pares ng mga pakpak o isang Beast Soul na katulad ng Devil Sword. Maingat na umakyat si Hansen sa mga selda, tinitingnan ang loob. Maraming mga selda sa lugar na ito. Gayunpaman, habang siya ay lumalalim, hindi siya nakakita ng ibang mga nilalang. Tila ang gargoyle lamang ang naroon. Wala bang itlog? Nagsimula ng mag-alala si Hansen. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ay nakita niya ang itlog na nagbigay sa kanya ng ginhawa. Lumapit siya sa itlog, sinira ito gamit ang mga claws at narinig ang pamilyar na boses. Producing Beast Soul. Nakita ni Hansen ang isang piraso ng fog na lumabas mula sa itlog na unti-unting naging Beast Soul sa kanyang harapan. Ang Beast Soul ay mukhang gawa sa tungsten. Mukha itong tigre o panther. Sa isang pangulo na mukhang kidlat, may mga pakpak sa likod. Habang ito ay kumikislap, nagmumukha itong napakamakapangyarihan. Ang Beast Soul ay nagbago sa isang ilaw, pumasok sa Sea of Soul ni Hansen. Agad siyang nakarinig ng boses. Beast Soul produced. Sacred Blood Beast Soul Nightmare gained. Mabilis na tiningnan ni Hansen ang impormasyon ng Nightmare at nakita niyang ito ay isang Flying Beast Soul. Tinawag ni Hansen ang Nightmare at biglang nagkaroon siya ng malaking pares ng tungsten devil wing sa kanyang likod na mukhang napakakol. Sinubukan ni Hansen ang bilis nito at natagpuan na ito ay mas mabilis kaysa sa Sacred Blood Wings mula sa unang santuwaryo ng Diyos. Halos nakarating siya sa exit ng pugad kaagad. Haha, sa wakas makakalipad na ako muli. Labis ang saya ni Hansen. Sa kakayahang lumipad, magiging mas madali para sa kanya ang maraming bagay. Ang Sacred Blood Wings ay dapat na mabilis na sapat sa ikalawang santuwaryo ng Diyos. Walang pag-aalinlangan, pinakain ni Hansen ang Black Crystal sa Nightmare. Ang Berserk Sacred Blood Wings ay dapat na ang pinakamabilis na nakita ng mga tao sa ikalawang santuwaryo ng Diyos. Sa pagkakaroon ng mga pakpak ng Nightmare, maliban na lamang kung makatagpo siya ng isang super creature, si Hansen ay maaring maging hari ng ikalawang santuwaryo ng Diyos. Mas magiging maganda kung mayroon akong Sacred Blood Bow at Arrow. Sa ganoong paraan, maaari akong bumalik sa itaas at tingnan ang buong ikalawang santuwaryo ng Diyos mula sa itaas. Naramdaman ni Hansen na sayang na ang mga Sacred Blood Bow at Arrow Beast Souls ay mahirap hanapin. Pagkatapos sirain ang itlog, wala na siyang dahilan upang manatili sa Goddess Shelter, kaya't nagpa siya siyang tingnan ang sitwasyon sa Icefield. Noong nakaraan, sina Li Xinglan at ang iba ay nag-uusap na tungkol sa pagsakop sa Royal Spirit Shelter. Nais ni Hansen malaman kung nakamit na nila ang kasunduan. Kung ang tatlong shelters ay makakaisa upang sakupin ang Royal Spirit Shelter, magkakaroon si Hansen ng pagkakataon na makakuha ng isa pang Royal Spirit. Gamit ang Crystal Palace, pumasok si Hansen sa nagyayelong lawa mula sa dagat. Ang Angel, Snow Charmer, Meowth, at Mud Shield ay tinawag din ni Hansen. Wala na siyang dahilan upang mag-alala na makita ng iba, at ang kanyang paglalakbay ay naging maganda. Si Snow Charmer at Mud Shield ang namahala sa panghuhuli ng mga nilalang sa tubig. Matapos makakuha ng mutant meat, si Mermaid Princess at Archangel ang maglilingkod sa kanya. Para siyang nasa langit.
Nang makarating sa nagyayelong lawa, nakakuha si Hansen ng 3 mutant geno points, na dulot ng sobrang laki ng mutant creature na pinatay, kaya't 1/3 lamang ang natapos niya. Tungkol sa mga higanting nilalang na mukhang napakamakapangyarihan, naisip niyang dapat siyang matutong gumawa ng mga hyper geno arts na maaaring magamit sa ilalim ng tubig, upang makapanghuli siya ng mga nilalang na iyon sa hinaharap. Kahit na hindi niya makain ang lahat ng karne, maaari niyang pakainin ito kay Archangel. Kapag nag-transform si Archangel, magiging hindi matatalo si Hansen sa ikalawang santuwaryo ng Diyos. Kapag bumalik ako sa Alliance, dapat kong hanapin ang paraan upang makuha ang isang Hyper Geno Art na maaaring magamit sa ilalim ng tubig. Nagtataka ako kung mayroon bang isa na maaaring magpayagan sa akin na huminga sa ilalim ng tubig, naiisip ni Hansen. Muling bumalik si Hansen sa Starwheel Shelter, bago siya pumunta kay Li Xinglan, nakita siya ni Zhu Ting. Hansenador, sa wakas ay natagpuan kita. Nakagawa ako ng kasunduan kasama sina Black God at Philip. Sisilakay tayo sa Royal Shelter sa loob ng ilang araw. Halika at tulungan mo ako, okay? Masayang sinabi ni Li Xinglan. Kabanata 527. Natatakot akong kailangan kitang mapahiya. Ako ang kaaway ni Black God, kaya dapat ay hindi convenient para sa akin na sumama sa iyo. Nakangiting sinabi ni Hansen. Ikaw ang nakasakit kay Black God at ninakaw ang Snakefish King. Biglang naalala ni Li Xinglan na nagulat na nakatingin kay Hansen. Ako nga iyon. Sa tingin ko ay hindi tayo dapat sumama. Kapag nagsimula na ang laban, sasama na ako sa inyo sa panahong iyon, sabi ni Hansen. Ganoon na nga, gayunpaman, dapat kang maging maingat. Sa panahong iyon, lahat ng mga advanced fighters sa Black God Shelter ay naroon. Kung may gagawin si Black God upang saktan ka, mahihirapan kang makatakas. Ako ang namamahala sa pag-atake mula sa kanluran, maaari kang pumunta sa aking tabi, pag-iisip ni Li Xinglan at sinabi. Sino ang namamahala sa pag-atake sa pangunahing gate? Tanong ni Hansen. Si Black God ang pinakamalakas, kaya siya ang gumagawa noon. Matapos magtanong pa si Hansen ng ilang detalye, tumayo siya upang umalis. Gayunpaman, nagpasya na siyang pumunta sa pangunahing gate kung saan naroon si Black God. Siyempre, bago sakupin ang shelter, hindi pipigilan ni Hansen ang mga pagsisikap ni Black God. Gayunpaman, matapos na masakop ang Spirit Shelter, hindi na magiging magalang si Hansen. Ito ang unang pagkakataon para sa mga human evolvers na magkaisa sa Icefield. Napakalaki ng sukat. Ang mga evolvers na naghahanda at nagdadala ng mga supply ay makikita sa lahat ng dako. Ang ilang mas mahusay na fighters ay namamahala sa panghuhuli ng mga nilalang sa paligid. Dahil limitado ang mga mapagkukunan sa Icefield, nagawa lamang ng mga tao na labanan ang Royal Shelter matapos ang higit sa 100 taon at ilang henerasyon. Gayunpaman, ang lahat ay kailangang gastusin sa Icefield upang magtagumpay ang mga tao. Kung matatalo ang mga tao, magkakaroon sila ng malaking pagkalugi. Sa makatuwid, walang sino mang naglakas loob na maging tamad. Bukod dito, dapat mayroong ilang problema sa pag-uutos. Kapag nasakop na ang shelter, walang makapagtitiyak na hindi maglalaban ang mga tao sa isa't isa tungkol sa pamamahagi ng mga nakamit. Hindi nagmadali si Hansen na pumunta roon. Walang silbi ang pagpunta ng masyado koga. Nais niyang pumunta matapos magsimula ang laban. Sa katunayan, tulad ng sinabi ni Li Xinglan, ang tatlong puwersa ay naglunsad ng pinagsamang pag-atake laban sa Royal Shelter pagkatapos ng 2 araw. Ang Black God Shelter ay namamahala sa pag-atake sa pangunahing gate ng Royal Shelter. Mula sa malayo, nakita ni Hansen ang mga grupo ng mga nilalang na sumusugod palabas ng Royal Shelter, nakikipaglaban sa mga human evolvers. Si Black God ay nagdala ng 100 ng evolvers na may fitness level na higit sa 100, sinusubukang pumasok sa shelter. Gayunpaman, agad silang pinigilan ng mga sacred blood creatures. Sa dalawang direksyon, ang mga tao ay pinigilan din ng mga nilalang. Ang mga laban ay naririnig sa lahat ng dako, habang ang silver-haired spirit girl ay nakatayo sa ibabaw ng pader ng shelter, malamig na nakatingin sa lahat, hindi nagpaplano na kumilos. Sa wakas, nasaksihan ni Hansen ang isang malawakang laban. Hindi malinaw na nakita ni Hansen ang nangyayari kina Li Xinglan at Philip. Gayunpaman, laban sa 100 ng evolvers na may fitness level na higit sa 100, halos 20 sacred blood creatures ang sumugod palabas ng Royal Shelter, na lubos na pumipigil sa mga pag-atake mula sa Black God Shelter. Malinaw na hindi ito ang lahat ng mayroon ng Royal Shelter. Tiyak na mayroong higit pang mga sacred blood creatures sa loob ng shelter, nakikipaglaban sa mga kaaway mula sa dalawang direksyon. Ang Royal Shelter na ito ay labis na malakas.
Ang isang tao lamang ay hindi kayang talunin ang isang malaking royal shelter na tulad nito. Napahanga si Hansen. Nang hindi pinag-iisa ang mga puwersa sa Icefield, ang isang individual ay hindi kailanman makakasakop sa shelter na tulad nito maliban kung mayroon siyang lakas ng isang super creature. Higanting mga ahas na kasing haba ng 300 talampakan, malalaking hayop na mukhang mga titans, itim na pakpak na mga hayop at mga ibon na lumilipad sa langit. Ang buong battlefield ay isang gulo. Ang tanawin ay daang beses na mas kahanga-hanga kaysa sa isang pelikula. Ito ay kasing ganda ng isang interstellar war. Bukod dito, ang madugong tanawin ay isang bagay na hindi makikita doon. Kahit si Hansen na naghahanda na magnakaw ng ilang nakamit ay nakaramdam ng pag-iinit ng kanyang dugo na nagnanais na makipaglaban sa tabi ng mga evolvers. Si Black God ay mas mahusay sa pag-uutos kaysa sa inaakala ni Hansen. Bukod dito, ang karamihan sa mga evolvers ay nakaranas na ng paglilingkod, kaya hindi sila estranghero sa pakikipaglaban ng magkasama. Nang kinukulong nila ang mga nilalang, maayos ang kanilang pakikipagtulungan. Sa katunayan, hindi gaanong kalaki ang mga nasawi. Bukod dito, ang ilang mas mahina na evolvers ay namamahala sa logistics. Kapag may nasaktan, agad itong inilalabas sa battlefield. Hindi gaanong namatay. Ang Black God na ito ay kahanga-hanga. Kaya niyang pamunuan ang isang malawakang digmaan. Medyo may talento, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang kaaway ay isang kaaway kahit gaano pa siya kabuti. Dahil sa mahigit 100 taon, ang mga tao ay inaapi ng royal shelter na ito at nakipaglaban sa shelter ng maraming beses, ang mga tao ay may malalim na pag-unawa kung gaano kalakas ang royal shelter. Matapos ang talakayan, ang tatlong puwersa ay naglunsad ng pag-atake na may paghahanda. Bagamat malakas ang royal spirit, nagsimula na itong mahina. Tila hindi na nito makayanan ang mga atake mula sa tatlong puwersa ng matagal. Gayunpaman, ang silver-haired spirit ay hindi nagpaplano na umatake. Malamig siyang nanunood sa buong battlefield sa ibabaw ng pader, paminsan-minsang inililipat ang kanyang tungkod, inuutos ang mga nilalang na makipaglaban. Kung magpapatuloy ito, ang shelter ay masasakop kung ang silver-haired spirit ay walang ibang nilalang upang tulungan siya, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Kung ito ay isang aristocrat shelter, si Hansen ay pumasok na sa loob upang magnakaw ng spirit stone. Gayunpaman, ito ay isang royal shelter at hindi niya alam kung mayroong higit pang mga sacred blood creature sa loob. Kahit na pumasok si Hansen sa loob, hindi niya sigurado na makikita niya ang spirit stone. Habang nag-iisip si Hansen, nakita niya ang silver-haired spirit na nagmamasid sa digmaan. Gayunpaman, hindi siya sumali sa battlefield, ngunit bumalik sa shelter. Nagulat si Hansen sa kanyang pagkilos. Sa kasalukuyan, ang labanan ay napunta sa isang napakamatinding yugto. Ang hukbo ng mga nilalang ay nasa kawalan. Kung mawawala ang kanyang utos, hindi ba sila mas mabilis na matatalo? Habang naguguluhan si Hansen, bigla niyang nakita ang pagyanig ng lupa sa battlefield sa harap ng shelter. Maraming mga bato ang nabasag, at ang mga silver beetles ay nagsimulang lumabas na parang alon. Kung saan dumaan ang silver beetles, ang mga katawan ng mga tao at nilalang ay kinain ng buo, na nagdulot ng pagkiliti sa anit. Parami ng parami ang mga butas na lumilitaw sa lupa, at maraming silver beetles ang lumabas. Bigla, ang buong battlefield ay isang gulo. Ang mga tao at nilalang ay nagmamadaling tumakas. Walang sino man ang may balak na ipagpatuloy ang laban. Ang mga tao at nilalang na naglalaban sa isa't isa isang minuto na ang nakakaraan ay nagsimulang tumakas ng sama-sama. Mahirap isipin na naglalaban sila para mabuhay isang minuto na ang nakakalipas. Kahit ang higanting ahas at ang higanting hayop ay tumatakbo ng mabilis hanggat maaari. Tila natatakot sila sa silver beetles. Medyo natakot din si Hansen. Gayunpaman, matapos ang maingat na pagmamasid, natagpuan niya na ang individual na silver beetles ay hindi gaanong malakas. Medyo mas malakas sila kaysa sa primitive creatures, ngunit mas mahina kaysa sa mutant creatures. Gayunpaman, napakarami nila at ang kanilang mga bibig ay talagang matalas. Kahit ang mga sacred blood creatures ay may mga kahinaan, kaya't masakit para sa kanila na magkaroon ng silver beetle sa loob ng kanilang katawan. Gayunpaman, naramdaman ni Hansen na dumating na ang kanyang pagkakataon. Kabanata 528. Nang naroon si Hansen sa pugad, tinawag niya ang lahat ng kanyang beast souls. Sa panahon ng kanyang pananatili sa Alliance, ang Golden Pincer King ay na-evolve na sa isang berserk sacred blood beast soul, at ang gintong armor ay mukhang mas maganda ngayon. Nasa tabi rin niya ang Gargoyle Glyph. Ang Desert Bird ay lumilipad sa kanyang ulo, pinapalakas ang lahat ng Beast Souls. Ramdam ni Hansen na mayroon na siyang sapat na lakas upang bumuga ng isang planeta. Siyempre,
Iyon ay isang ilusyon lamang. Gayunpaman, mas maganda na siya kaysa dati. Pagpasok muli sa pugad, agad na sumugod ang Silver Berserk Gargoyle patungo sa kanya. Hindi na nag-dodge si Hansen sa pagkakataong ito, in-block ang braso ng Gargoyle gamit ang kanyang Ghost Pod Claws. Bang! Ang mga claws at braso ng Gargoyle ay biglang nagbanggaan, nag-iwan ng bagong mahabang sugat sa braso ng Gargoyle. Biglang umagos ang pilak na dugo. Umusog si Hansen ng kalahating hakbang. Ang kanyang lakas ay hindi mas mababa kaysa sa Berserk creature na ito. Umungal ang Gargoyle ng malakas, sinusubukan nitong mahuli si Hansen gamit ang mga claws nito na ang mga kuko ay mukhang mga pilak na pang-asyang. Hindi mas mahina si Hansen sa lakas o bilis. Bukod dito, mas mahusay ang kanyang footwork kaysa sa mga nilalang. Kaya naman, walang paraan na mahuhuli siya nito. Habang siya ay lumilipat, hindi lamang niya naiiwasan ang mga atake, kundi nagawa rin niyang mag-iwan ng scratches sa Gargoyle na nagdulot ng pagdurugo. Umungal ang Gargoyle ng galit, ngunit wala itong magawa kay Hansen. Hindi man lang ito makakahawak kay Hansen dahil ang mga kiting skills niya ay napakahusay. Habang masaya si Hansen, biglang umatake ang Gargoyle. Nang lumihis siya sa atake, ang mga braso ng Gargoyle ay biglang humaba ng 2 pulgada at nahuli pa rin siya. Ang 10 kuko na mukhang mga pilak na pang-asyang ay biglang tumama sa armor ni Hansen. Ding! Ang tunog ng metal ay umabot sa tainga ng tao. Gayunpaman, ang mga kuko na mukhang mga pang-asyang ay hindi nakapatsywan sa armor kundi nag-iwan lamang ng ilang mababaw na marka dito. Mas nagulat si Hansen. Ang Berserk Golden Armor at Berserk Gargoyle Glyph na pinagsama, ang depensa ay labis na malakas. Kahit ang Berserk Gargoyle ay hindi nakasakit sa kanya. Ang ataking ito ay nagbigay kay Hansen ng higit pang tiwala. Ibinalik niya ang Ghost Pod Claws at sinimulang hampasin ang Gargoyle gamit ang kanyang mga kamao. Boom boom! Ipinukpok niya ang mga kamao at nagsayaw ang kanyang mga binti. Ang kanyang mga kamao ay tumama sa Gargoyle na nagdulot ng tuloy-tuloy na pag-urong nito. Nawala sa kontrol ang Gargoyle kay Hansen at sa huli ay napatay ni Hansen gamit ang Yin Force. Napatay ang Berserk Sacred Blood creature na Inferno Gargoyle. Walang Beast Soul na nakuha. Hindi maaaring kainin ang karne. Nabigla si Hansen. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganitong resulta. Walang Beast Soul o karne. Anong malas na ekslamasyon iyon? Sa kabutihang palad, hindi ito gaanong mahalaga para kay Hansen. Mayroong itlog na tiyak na magbibigay ng isang Sacred Blood Beast Soul. Sa kanyang kamay, ito ay katulad ng isang Berserk Sacred Blood Beast Soul. Ano kayang Sacred Blood Beast Soul ang magiging ito? Mas gusto ko sanang magkaroon ng pares ng mga pakpak o isang Beast Soul na katulad ng Devil Sword. Maingat na umakyat si Hansen sa mga selda, tinitingnan ang loob. Maraming mga selda sa lugar na ito. Gayunpaman, habang siya ay lumalalim, hindi siya nakakita ng ibang mga nilalang. Tila ang Gargoyle lamang ang naroon. Wala bang itlog? Nagsimula ng mag-alala si Hansen. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ay nakita niya ang itlog na nagbigay sa kanya ng ginhawa. Lumapit siya sa itlog, sinira ito gamit ang mga claws at narinig ang pamilyar na boses. Producing Beast Soul. Nakita ni Hansen ang isang piraso ng fog na lumabas mula sa itlog na unti-unting naging Beast Soul sa kanyang harapan. Ang Beast Soul ay mukhang gawa sa tungsten. Mukha itong tigre o panther. Sa isang pangulo na mukhang kidlat, may mga pakpak sa likod. Habang ito ay kumikislap, nagmumukha itong napakamakapangyarihan. Ang Beast Soul ay nagbago sa isang ilaw, pumasok sa Sea of Soul ni Hansen. Agad siyang nakarinig ng boses. Beast Soul produced. Sacred Blood Beast Soul Nightmare gained. Mabilis na tiningnan ni Hansen ang impormasyon ng Nightmare at nakita niyang ito ay isang Flying Beast Soul. Tinawag ni Hansen ang Nightmare at biglang nagkaroon siya ng malaking pares ng Tungsten Devil Wing sa kanyang likod na mukhang napakakol. Sinubukan ni Hansen ang bilis nito at natagpuan na ito ay mas mabilis kaysa sa Sacred Blood Wings mula sa unang santuwaryo ng Diyos. Halos nakarating siya sa exit ng pugad kaagad. Haha, sa wakas makakalipad na ako muli. Labis ang saya ni Hansen. Sa kakayahang lumipad, magiging mas madali para sa kanya ang maraming bagay. Ang Sacred Blood Wings ay dapat na mabilis na sapat sa ikalawang santuwaryo ng Diyos. Walang pag-aalinlangan, pinakain ni Hansen ang Black Crystal sa Nightmare. Ang Berserk Sacred Blood Wings ay dapat na ang pinakamabilis na nakita ng mga tao sa ikalawang santuwaryo ng Diyos. Sa pagkakaroon ng mga pakpak ng Nightmare, maliban na lamang kung makatagpo siya ng isang super creature, si Hansen ay maaring maging hari ng ikalawang santuwaryo ng Diyos. Mas magiging maganda kung mayroon akong Sacred Blood Bow at Arrow.
Sa ganoong paraan, maaari akong bumalik sa itaas at tingnan ang buong ikalawang santuwaryo ng Diyos mula sa itaas. Naramdaman ni Hansen na sayang na ang mga Sacred Blood Bow at Arrow Beast Souls ay mahirap hanapin. Pagkatapos sirain ang itlog, wala na siyang dahilan upang manatili sa Goddess Shelter, kaya't nagpa siya siyang tingnan ang sitwasyon sa Icefield. Noong nakaraan, sina Li Xinglan at ang iba ay nag-uusap na tungkol sa pagsakop sa Royal Spirit Shelter. Nais ni Hansen malaman kung nakamit na nila ang kasunduan. Kung ang tatlong shelters ay makakaisa upang sakupin ang Royal Spirit Shelter, magkakaroon si Hansen ng pagkakataon na makakuha ng isa pang Royal Spirit. Gamit ang Crystal Palace, pumasok si Hansen sa nagyayelong lawa mula sa dagat. Ang Angel, Snow Charmer, Meowth, at Mud Shield ay tinawag din ni Hansen. Wala na siyang dahilan upang mag-alala na makita ng iba, at ang kanyang paglalakbay ay naging maganda. Si Snow Charmer at Mud Shield ang namahala sa panghuhuli ng mga nilalang sa tubig. Matapos makakuha ng mutant meat, si Mermaid Princess at Archangel ang maglilingkod sa kanya. Para siyang nasa langit. Nang makarating sa nagyayelong lawa, nakakuha si Hansen ng 3 mutant Geno Points, na dulot ng sobrang laki ng mutant creature na pinatay, kaya't 1 katlo lamang ang natapos niya. Tungkol sa mga higanting nilalang na mukhang napakamakapangyarihan, naisip niyang dapat siyang matutong gumawa ng mga Hyper Geno Arts na maaaring magamit sa ilalim ng tubig, upang makapanghuli siya ng mga nilalang na iyon sa hinaharap. Kahit na hindi niya makain ang lahat ng karne, maaari niyang pakainin ito kay Archangel. Kapag nag-transform si Archangel, magiging hindi matatalo si Hansen sa ikalawang santuwaryo ng Diyos. Kapag bumalik ako sa Alliance, dapat kong hanapin ang paraan upang makuha ang isang Hyper Geno Art na maaaring magamit sa ilalim ng tubig. Nagtataka ako kung mayroon bang isa na maaaring magpayagan sa akin na huminga sa ilalim ng tubig, naiisip ni Hansen. Muling bumalik si Hansen sa Starwheel Shelter, bago siya pumunta kay Li Xinglan, nakita siya ni Zhu Ting. Hansenador, sa wakas ay natagpuan kita. Nakagawa ako ng kasunduan kasama sina Black God at Philip. Sisilakay tayo sa Royal Shelter sa loob ng ilang araw. Halika at tulungan mo ako, okay? Masayang sinabi ni Li Xinglan. Kabanata 529. Ang mga bibig ng dalawang itim na ahas ay mukhang madilim na mga pintuan patungo sa impyerno. Ang kanilang mga pangil ay higit sa 3 talampakan ng haba, umaagos ng nakakasuklam na lason, at humaharang sa daan ni Hansen. Wala nang nakitang paraan palabas si Hansen. Nariyan lamang ang dalawang ahas. Gayunpaman, hindi siya huminto, kundi bumilis pa ang kanyang hakbang. Habang tumitibok ang kanyang puso na parang tambol at ang dugo ay umaapaw, bawat pulgada ng kanyang mga kalamnan ay nag-udyok. Tumapak si Hansen, at halos agad siyang sumugod sa loob ng bibig ng isa sa mga itim na ahas. Crack! Agad na isinara ng itim na ahas ang kanyang bibig, sinusubukan siyang lunukan. Subalit, biglang umagos ang dugo, at ang balat ng ahas ay napunit mula sa loob. Umagos ang dugo at ang gintong figure ay lumabas. Nagniningning ang 3 purple lightning bolts. Boom! Sumabog si Hansen mula sa tiyan ng ahas at tumama sa giant stone gate ng sinaunang gusali, nawasak ang isa sa mga pinto at pumasok ng walang pag-aalinlangan. Ang loob ng sinaunang arkitektura ay mukhang isang templo, puno ng mga misteryosong simbolo at mga estatwa ng mga Diyos. Sa loob ng templo, isang estatwa ng isang multo na higit sa 100 talampakan ang taas ay nakatayo na parang isang demonyo. Sa pagitan ng mga kilay ng multo ay may isang pilak na hiyas na kasing laki ng isang kamao, na tiyak na ang spirit stone ng silver-haired girl. Sa ilalim ng estatwa, ang silver-haired girl ay nagbago na sa kanyang fighting state. Ang kanyang perpektong katawan na natatakpan ng pilak na armor ay mukhang payat at maisla na may perpektong kurba. Hawakan ng pilak na payat na espada, may malamig na liwanag sa kanyang mga mata na nakatingin kay Hansen. Agad na sumugod si Hansen patungo sa babae. Sa simula, akala niya ay susundan siya ng mga sacred blood creatures sa loob, ngunit lahat sila ay nagbabantay sa labas ng arkitektura at walang pumasok sa gate. Natuwa si Hansen. Mas madali na lamang ang makipaglaban sa silver-haired spirit girl. Bukod dito, napatay na niya siya minsan. Kahit na hindi niya siya mapatay sa pagkakataong ito, madali na lamang para sa kanya na makuha ang Spirit Stone. Nang makita ng silver-haired girl na papalapit na si Hansen sa estatwa, bigla siyang sumigaw ng malamig at hinampas ang kanyang pilak na espada sa lalamunan ni Hansen, halos umabot na ito sa kanyang lalamunan. Nagulat si Hansen. Sa nakaraang pagkakataon, sinadya niyang tanggapin ang atake na iyon na tumago sa kanyang katawan. Kaya't sa pagkakataong ito, kahit gaano kabilas ang kanyang espada, hindi siya nagpasya na umiwas.
Gayunpaman, habang tinataga niya ang kanyang lalamunan sa oras na ito, mapuputol siya kung hindi siya makakaiwas, at hindi ito maaaring mangyari. Habang nakikipaglaban kay Hansen ang silver-haired girl, naramdaman niya kung gaano kabilas ang kanyang espada. Uminat si Hansen, itinaas ang kanyang Ghost Pod Claws upang harangan ang kanyang atake at nagtagumpay na mailigtas ang kanyang sarili. Ding! Nagbanggaan ang pilak na espada at ang Ghost Pod Claws, na nagdulot ng tunog ng metal. Ramdam ang isang malaking puwersa, hindi maiwasang umatras si Hansen. Ang lakas ng silver-haired girl ay mas malakas pa kaysa sa kanya. Pagkatapos ng atake, hindi tumigil ang silver-haired girl sa kanyang mga atake. Parang mga pilak na kidlat, patuloy siya sa pag-atake kay Hansen gamit ang kanyang espada, pinipilit siyang ipagtanggol ang kanyang sarili na walang pagkakataon na makapag-atake pabalik. Matapos ang 12 atake, naramdaman ni Hansen na ang espada ay napakabilis at hindi mahuhulaan na maaari lamang siyang umatras at hindi man lang makaalis. Katulad ng kanyang espada, napakabilis din ng kanyang footwork. Sinusundan siya ng babae na parang anino, hindi nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na makahinga. Ding ding ding! Bagamat nailigtas ni Hansen ang lahat ng mga atake mula sa babae, ang kanyang Berserk Ghost Pod Claws ay nabasag ng payat na espada nito. Ang kanyang braso ay naging mangmang. Hanggang sa sandaling ito, napagtanto ni Hansen kung gaano siya kaswerte na napatay ang silver-haired girl noong nakaraan. Kung hindi siya nagulat sa kanya sa pamamagitan ng pagtanggap ng espada sa kanyang katawan at sinamantala ang kanyang pagkabigla, wala siyang pagkakataon. Sa katunayan, wala siyang ibang espesyal na talento. Ang dahilan kung bakit mabilis siyang natututo ay dahil ang kanyang utak ay sumipsip ng red crystal at muling umunlad. Parehong ang kanyang memorya at pagsusuri ay lubos na napabuti. Habang mas marami siyang natatandaan at mas marami siyang sinusuri, natural na naging mas mahusay siya sa larangang ito. Dahil ang silver-haired girl ay tila nagalit ng labis, hindi siya naglaan ng anumang lakas, pinipilit si Hansen na umatras sa kanyang espada. Habang nagbabago ang kanyang footwork at gumagamit ng mga kiting skills, hindi siya naging katumbas ng silver-haired girl dahil wala siyang kaalaman sa mga advanced claws skills. Ginagamit lamang niya ang claws na parang kutsilyo sa Blade Storm. Kung hindi dahil sa magandang footwork na mayroon si Hansen, matagal na siyang napatay. Kahit na sa kanyang footwork, patuloy pa rin siyang tinamaan ng labis na hindi siya makapag-atake pabalik. Ang tanging magagawa niya ay umatras sa loob ng bulwagan upang maiwasan ang espada ng babae. Kung hindi, kahit na hindi mababasag ang kanyang mga claws, mababasag naman ang kanyang braso. Ang mga kasanayan sa espada ng silver-haired girl ay mahusay. Parang naging isa siya sa kanyang espada, tumitawid sa kalangitan na parang kidlat. Napakabilis niya na ang kanyang figure ay naging malabo. Sinubukan ni Hansen na gamitin ang blocking technique sa Dangshan Sutra upang harangan ang espada ng babae. Gayunpaman, wala siyang kaalaman sa mga kasanayan ng espada nito, kaya hindi niya alam kung ano ang mga galaw. Hindi kayang tukuyin kung aling galaw ang mahalaga, hindi niya maharangan ang espada nito. Gayun din, ang espada ay napakabilis na kahit sa paningin ni Hansen, hindi niya ito maaninag ng malinaw, na nagpulala sa kanyang hirap na harangan ito. Ding! Nakamiss si Hansen ng isang atake at mabilis na iniiwas ang kanyang mahahalagang bahagi. Ang hiwa ay ginawa sa kanyang balikat at nagsimulang umagos ang dugo sa mga bitek ng armor. Nabigla si Hansen. Kahit ang gintong armor na may gargoyle glyph ay hindi nakaharang sa pilak na payat na espada, na nagpapakita kung gaano ito katalas. Mas naging masigasig ang silver-haired girl sa kanyang mga atake. Habang pinapabilis niya ang kanyang espada, lalo itong naging mahirap para kay Hansen. Habang ang espada ay malapit nang umabot sa mukha ni Hansen, hindi na siya makapaglagay ng claws sa tamang posisyon sa oras, kaya hindi na niya maarang ang atake. Hanggang dito na, kinagat ni Hansen ang kanyang mga ngipin at tinawag si Madchiel, inilalagay siya sa harap ni Hansen upang kuhanin ang atake mula sa silver-haired girl. Agad na sumugod si Hansen patungo sa giant statue at tinangkang kunin ang Spirit Stone, hindi na nag-aaksaya ng oras. Ding! Narinig ni Hansen ang tunog ng bakal na nawasak. Ang tower shield ni Madchiel ay malalim na nahati ng pilak na espada ng silver-haired girl, halos nabasag sa gitna. Kabanata 530. Gusto ni Hansen na bawiin si Madchiel, ngunit talagang napakabilis ng espada ng babae. Bago pa siya makapagbawi, isang liwanag ang muling dumaan. Crack! Sa pagkakataong ito, ang tower shield ay nahati na talagang. Ang payat na espada ay tumama sa mataas na figure ni Madchiel na parang kidlat. Sa isang kisap mata, nagkaroon ng linya sa katawan ni Madchiel. Boom! Nahati ang katawan ni Madchiel. Namatay ang espiritu na iyon sa ganitong paraan.
Walang oras upang magsisi sa pagkawala ng aristocrat spirit na nakuha niya hindi nagtagal, tumakbo si Hansen patungo sa estatwa ng buong bilis. Gamit ang treading cloud, sa wakas ay nagamit ni Hansen ang footwork. Tumakbo siya na parang hangin, sumugod siya patungo sa estatwa na parang isang tornado. Gayunpaman, hindi mas mabagal ang silver-haired girl. Sa katunayan, mas mabilis pa siya. Mabilis siyang humabol at hinampas ang kanyang espada sa likod ni Hansen. Walang pagtingin pabalik, isang gintong uod na natatakpan ng pulang armor ang lumitaw sa likod ni Hansen, harangin ang espada ng babae, habang si Hansen ay tumalon at ikinabig ang Nightmare Wings, sumugod patungo sa nagniningning na Spirit Stone sa pagitan ng mga kilay ng estatwa. Ding ding ding! 3 beses na tumama ang espada sa Golden Rock Worm King, at malalim ang hiwa sa pulang armor nito. Maging ang shell ng Worm King ay nabasag. Nagumpisa ng umagos ang gintong dugo. Sa kabutihang palad, ang pet armor na naging Berserk Super Beast Soul ay mas matibay kaysa sa Tower Shield, kaya't hindi namatay ang Golden Rock Worm King matapos ang 3 atake. Bumalik si Hansen sa Golden Rock Worm King. Nasa harap niya ang Spirit Stone. Kahit na dumating ang silver-haired girl sa sandaling ito, wala nang oras para sa kanya na pigilan siyang kunin ang bato. Ngunit, habang ang mga daliri ni Hansen ay malapit nang humawak sa Spirit Stone, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkabahala. Ang kanyang likod ay nababalutan ng malamig na pawis. May maliit nang maramdaman ito ni Hansen, nakita niya ang isang gintong figure na lumalabas mula sa likod ng giant head ng estatwa. Kasabay nito, isang gintong espada ang sumugod sa dibdib ni Hansen. Napakabilis ng espada at napakalapit na ni Hansen kaya't wala na siyang oras upang umiwas. Whoosh! Ang gintong espada ay tumago sa gintong armor papasok sa kanyang dibdib. Nakita ni Hansen ang taong tumaga sa kanya. Ito ay isang batang babae na may alon na ginto ang buhok at gintong mga mata, na natatakpan ng gintong armor, hawak ang isang gintong payat na espada. Maliban sa katotohanan na lahat ng bagay sa kanyang katawan ay ginto, halos magkapareho ang hitsura ng batang babae sa silver-haired girl. Parang dalawa silang magkapatid na gawa sa parehong molde, tanging ang kulay ng kanilang armor at buhok ang magkaiba. Boom! Tinadyakan ng blonde girl si Hansen pababa sa sahig. Matigas ang pagkakahulog ni Hansen at nakita niyang nasa likod ng estatwa ay may isa pang mukha. Ang estatwa ay may 2 mukha, at sa pagitan ng mga kilay ng mukha sa likod, may isa pang Spirit Stone, na ginto at kumikislap. Mga twin spirits. Sa wakas ay naintindihan ni Hansen kung bakit ang silver-haired girl ay napaka-relax na makipaglaban kay Hansen ng mag-isa, nang hindi humihingi ng tulong mula sa mga nilalang. Dahil hindi ito kinakailangan. Ang Spirit Shelter ay talagang isang bihirang double Spirit Shelter. Bukod sa silver-haired girl, mayroong isang katulad na magandang blonde girl. Hindi na kayang makaiwas ni Hansen sa silver-haired girl, lalo na sa 2 pang babae. Walang pag-aalinlangan, sa sandaling bumagsak si Hansen sa lupa, tumayo siya at tumakbo patungo sa labas. Pinapagana ang kanyang katawan at pinapting ang kanyang mga buto, itinutulak ni Hansen ang kanyang mga potensyal sa hangganan. Hindi siya pinabayaan ng silver-haired girl at blonde girl. Ang 2 maganda ngunit nakamamatay na figure ay sumugod kay Hansen na parang mga kidlat. Dumadaloy ang dugo na parang ulan. Gamit ang kiting skills, naabot na ni Hansen ang kanyang limitasyon. Gayunpaman, ang magagawa lamang niya ay iwasan ang mga mahahalagang bahagi. Patuloy na nag-iiwan ng isa pang sugat ang pilak at gintong payat na espada sa kanyang katawan. Ang mga kasanayan sa espada ng blonde girl at silver-haired girl ay magkakatugma. Nagkomplemento sila at mas malakas kapag ginagamit ng nag-iisa. Wala nang balak si Hansen na makipaglaban. Maling-mali ang kanyang mga kalkulasyon mula sa simula, kaya wala na siyang pagkakataon upang manalo. Ang tanging magagawa niya ay tumakas ng mabilis hanggat maaari upang makaligtas. Habang ang kanyang katawan ay natatakpan ng dugo, napakamalinaw ni Hansen. Ang kanyang mga mata ay malamig, mabilis niyang kinakalkula ang bawat posibilidad ng mas mabilis hanggat maaari. Ang tanging layunin ni Hansen ay makaligtas. Sa ilalim ng pag-atake ng 2 Royal Spirit, wala na siyang pagkakataon na makuha muli ang Spirit Stone. Ang bawat hakbang na kanyang ginawa ay kapalit ng kanyang sugat. Ang bawat hakbang ay maingat na dinisenyo, ngunit hindi ito makapagligtas sa kanya mula sa pagkasakit. Sa puntong ito, wala nang ibang paraan si Hansen kundi ang ipagpalit ang kanyang mga sugat para sa kanyang buhay. Nang makarating siya sa Stone Gate, ang kanyang katawan ay natatakpan na ng maraming dugo. Sa puntong ito, masaya na lamang si Hansen dahil mayroon siyang parehong armor at glyph. Kung hindi, kahit na nagsanay siya ng Jad Esken, malamang na namatay na siya ng 1,000,000 beses.
Ang epekto ng armor at glyph ay nag-block sa karamihan ng puwersa ng mga espada ng dalawang babae. Nang tumama ang mga espada sa kanya, ang natitirang puwersa ay mas mababa sa 30% na nag-iiwan lamang ng mababaw na marka sa kanya. Bagaman mukhang nakakatakot, hindi naman sila nakamamatay, kaya't nakakapaglaban pa rin si Hansen. Gayunpaman, sa labas ng arkitektura ay puno ng lahat ng uri ng mga nilalang kabilang ang mga sacred blood creatures tulad ng itim na ahas, na mas nakakatakot kaysa sa impyerno. Wala nang ibang pagpipilian si Hansen. Kung makalabas siya, makakaligtas siya. Ang mga sacred blood creatures na iyon ay mas mahina pa rin kaysa sa dalawang babae. Bukod dito, hindi sila gaanong matalino na nagbibigay ng pagkakataon kay Hansen. Boom! Sa lahat ng uri ng nakakatakot na nilalang sa pintuan, hindi nag-atubili si Hansen at sumugod sa mga ito, salamat sa kanyang armor. Ang lumilipad na toro ay mabangis na sumugod kay Hansen, sinusubukan siyang saksakin ng sungay nito. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, isang malaking gintong nilalang ang bumagsak mula sa langit na nagdurog sa lahat ng mga nilalang sa paligid. Tumakas. Itinapon ni Hansen ang kanyang sarili sa likod ng Golden Growler na kasing laki ng isang burol at umungal na hinahawakan ang kanyang buhok. Tumakbo ang Golden Growler sa grupo ng mga nilalang na parang baliw, tinatanggal ang mga nilalang at nagmarcha patungo sa pangunahing gate.